Hello, kamusta tayo lahat? I praise my Father, the Holy God, Yahweh, for He created us in His image and likeness. He's very patient with us, very understanding. And He sent us Jesus Christ as our Redeemer and Savior and Mediator, the only Mediator to our Father. And now we know our Father because of Jesus Christ. And Jesus Christ sent us the Holy Spirit to always remind us to do the right things, to follow Jesus' path. So yung Holy Spirit i-remind tayo every day. Padala ni Jesus Christ. Yung pagmamahal sa atin ni Almighty Father, hindi describe kung gaano kalaki ang pagmamahal sa atin ni Almighty Father. Yung gawin niya tayo in His image and likeness, yun na mismo, malalaman natin na mahal tayo ng tatay natin. Dahil kawangis natin siya. Gusto kong maging kawangis ang mga anak ko. Sabi ni Almighty Father, want to create my children in our image and likeness. Ganun ang sabi ni Almighty Father. Kaya yung itsura natin, kamukha ng tatay natin, kamukha ni Jesus Christ. At dating ang panahon sa pagbabalik natin sa tunay na home natin, bibigyan tayo ng bagong damit. Yung damit natin ngayon, nasisira, naluluma. Alam naman natin ang damit natin ngayon, di ba? Itong flesh natin, nasisira, naluluma, na mamatay itong flesh natin. Pero, kay Almighty Father, bibigyan niya tayo ng bagong damit. Hindi na masisira yung damit na yan. At yung damit na yon, kamukha ng damit ni Jesus Christ, ang ating King. And Jesus wants us to reign with Him in His kingdom that will never end. Kaya pare-pareho tayo ng damit. At yung pagmamahal ni Almighty Father sa atin, pantay-pantay. Baka nag-expect kayo na iisipin, hindi, mas mahal ako ni Almighty Father, mas marami akong ginawa kaysa sa ibang mga Kristiyano. May mga ganun tao, di ba? Gumawa ako ng libro para maraming ma-encourage ng mga tao para maniwala kay Almighty Father. May mga ganung klaseng tao, no? Na parang isinusumbat, gumawa ako ng libro, ganito ang ginawa ko. Hindi ganon ang gusto ni Almighty Father. Ang gusto ni Almighty Father, pantay-pantay tayo. Ngayon, kung meron kang bagay sa isip mo na sinasabi mo, ganito ang ginawa ko para lang maraming ma-encourage ng mga tao, that's pride. That's not from the Almighty Father. And so, you are not worthy to be with Jesus Christ and the Almighty Father, kasi humble si Almighty Father and si Jesus Christ. Hindi ni Jesus Christ pinamumukha sa atin na ibigay ko ang buhay ko sa inyo, dapat ganito ang gawin niyo. Hindi ganun si Jesus Christ. Hindi niya ipinamumukha sa atin, kundi sinasabi niya sa atin para sundin natin ang path na dinaanan niya. Kaya kung meron sa atin ang mayabang at nagsasabi na marami akong nagawa pa dito sa mundo para kay Almighty Father, para kay Jesus Christ, nagkakamali ka. Hindi ka makakapunta sa eternal rest mo dahil prideful ka. Ego ang pinapairal mo. At kung ang isang tao ang pinapairal niya ay ang ego o ang pride niya, ang father niya ay yung father of all lies. Kilala natin kung sinong father of all lies, di ba? Pero si Almighty Father, He is the truth.
Kaya dapat magpakumbaba tayo sa tatay natin. Laging binabanggit ni Almighty Father, di ba? Pagpapakumbaba. Acknowledge Him. Do righteousness. Do justice. Mercy. Maging maawain. At kung mayabang tayo, hindi natin makukuha ang ating inheritance. Kung sasabihin natin na ako ang pinakamahal ni Almighty Father, kayo hindi kayo mahal, hindi pwede yon dahil lahat tayo pantay-pantay sa paningin ni Almighty Father. Kaya binigay niya si Jesus Christ para sa ating lahat, hindi lang para sa iilang tao. So last time we read 1 Samuel chapter 17. Itong 1 Samuel chapter 7, it's about David and Goliath. So tayo, kung i-apply natin sa buhay natin, may matututunan tayo. In every story in the Bible, natututo tayo, may message si Almighty Father. Hindi nababaliwala ang mga salita ni Almighty Father. Yung mga testimony ng mga tao dito sa Bible, hindi nababaliwala. Kagaya no akala ninyo wala tayong mapupulot na aral dun sa Book of Ruth, no? Pero meron, ano doon? Kinsman Redeemer. Si Jesus Christ, siya ang Kinsman Redeemer. Taga-save natin. Dun sa Book of Ruth, ang taga-save doon ay si Boaz. Yung karakteristik ni Boaz, ganun ang karakteristik ni Jesus Christ. Sinesave niya yung mga nangangailangan. Tumutulong siya. Kaya siya ay isang kinsman redeemer. So, in every book in the Bible, binabanggit si Jesus Christ, hindi man yung kanyang name, pero yung kanyang katangian, characteristics, attitudes, no? Or personality. So dito sa chapter 17 ng 1 Samuel, si David and Goliath, tayo si David. Si Goliath, yung mga problema natin sa buhay. Huwag na nating sabihin tao, no? Dahil baka sabihin niya, hindi, si Goliath, yung kapitbahay namin, chismoso, yun ang Goliath ng buhay ko. Hindi tao ang kalaban natin. Principalities and evil entities of this world na sinisimbolize ni Goliath. Si Goliath, napakalaki niya. Yung armor niya parang armadillo, makapal. Meron pa siyang helmet, meron pa siyang armor sa kanyang legs. At bago pa siya bago pa siya susugod, meron pa siyang shield bearer na tao. At meron pa siyang javelin, may sword pa siya. Ano pa ba yung meron siya? May spear pa siya. Ang dami niyang mga bagay na makakasakit ng tao. Ano ang meron si David? Ang meron si David, faith in the Almighty Father. Lagi niyang itinataas ang pangalan ni Almighty Father. Lagi niyang binabanggit yung pangalan ni Almighty Father. Dahil ang strength natin, si Almighty Father, He's the creator of the world. He is our Father. Wala nang powerful pa si Almighty Father na lahat-lahat. At yung power niya and authority and dominion, binigyan niya si Jesus Christ. Heaven and earth ang binigay ni Almighty Father kay Jesus Christ. Nabasa natin sa Book of Hebrews, di ba? Because si Jesus Christ, very obedient, very loving. Parang si David, siya, lagi niyang ina-acknowledge si Almighty Father.
Ang difference nga lang ni David, nagkasala si David. No? May kasalanan si David. Ang si Jesus Christ, never nagkasala. At si Jesus Christ, fertilized egg na siya when he entered the womb of Mary. So pag fertilized egg na, wala ng DNA from Mary si Jesus Christ. Ano yung DNA ni Jesus Christ? From the Holy Spirit, from the Almighty Father. Kaya hindi kailangan ng DNA ni Mary kasi hindi naman yun will of man. Kasi kung will of man yun, dapat may sperm cell yun. So hindi naman sperm cell si Jesus Christ, kundi fertilized egg na siya. And so, hindi kailangan ng egg ni Mary, nanggaling kay Mary, naintindihan natin. Kaya fertilized egg na. Ginamit lang yung tiyan ni Mary parang incubator. Hindi imposibleng mangyari yun. Nangyayari na ngayon, di ba? May mga machine tayo, ginagawang incubator para lumaki yung baby. Ginagawa ngayon, di ba? So, sino ang unang gumawa? Si Almighty Father. The powerful God. Itong si Goliath, napakatangkad niya. May helmet siya, makapal din. Pag bronze, matibay na metal yon. Pati yung kanyang armor. May javelin, saka yung armor sa legs niya. Tapos yung spearhead ng kanyang spear, no, yung iron. Mabigat din yung pinakadulo nun. Hindi man lang niya nagamit, no? Hindi man lang nagamit ni Goliath. Dinadare niya ang mga Israelites, the children of the Almighty Father. Dinadare niya. So tayo, dinadare tayo ng evil entities of this world. Matatakot ba tayo? Madi-discourage ba tayo? Madi-disheartened ba tayo? Itong si David, nagkaroon siya ng purging, no? 40 days. So tayo, kailangan din natin always pray to God. At kay David, anointed siya by the Almighty Father. Nasa sa kanyang Holy Spirit. So pag nasa sa atin ang Holy Spirit, wala tayong takot. Dahil lagi natin tinatawag yung pangalan ng tatay natin na powerful. Kahit pa sabihin na yung mga trials and tribulations natin, malalaki, kasing laki ng bundok, kasing laki ng mga tsunami, mas big yung Father natin. Ang domain ni Almighty Father, heaven and earth. If God is for us, who can be against us? Ang katawan ng tao, talagang namamatay ang katawan ng tao. Kasi flesh lang to, nag-asala tayo. Pero yung kaluluwa natin, yung soul natin, babalik kay Almighty Father. And so, death has no sting anymore because of Jesus Christ. So, kanina tayo ngayon? Doon tayo sa winner, sa victorious. Kay Almighty Father, kay Jesus Christ, sa Holy Spirit. Madaming perks and benefits, no? Na makukuha si David. Pero hindi yun ang kanyang goal. Sinabi na baka kasalan yung anak ng king, yayaman siya, at exempted ang house ng kanyang family from taxes sa Israel. Pero hindi yun ang nasa isip ni David. Ang nasa isip ni David, bakit inaaway ni Goliath ang mga army of the Holy God? Bakit inaaway
ng wickedness ang mga children of the Almighty Father. Wala sa isip ni David yung mga bagay na makukuha niya dito sa mundo. Ang naiisip niya, si Almighty Father, na dapat ipaglaban natin si Almighty Father. Dahil tatay natin siya. At pinagsabihan siya rito, di ba, ng kanyang kapatid? Bakit siya nandito? Tumahimik ka. Pero hindi siya nagpatinag. Kaya nga, di ba, nakalagay sa New Testament, father against son, mother-in-law against daughter-in-law. May mga tao na pipigil sa'yo. Yung family mo mismo ang pipigil sa'yo. Dahil yung family mo, malaking impluensya yon sa buhay mo. Pero, alin ang susundin natin? Yung family ba natin dito sa mundo? O yung family natin, yung totoong family natin? Si Almighty Father, yung totoong tatay natin. So, hindi nagpatinag si David. Hindi siya nagpatigil na pinatitigil siya ng kanyang eldest brother, no? Hindi siya tumigil. Siya pa ang nag-motivate kay Saul. Kahit si David ay bata pa, siya ang nag-motivate kay Saul. So, wala sa edad yon. Wala sa kung anong pinag-aralan mo. Wala sa kung anong experience yon. Ano, nasaan? Nasa kay Almighty Father. Nasa kay Almighty Father. Doon natin makukuha ang wisdom and knowledge and power and authority and strength and courage and everything that is good. Si Almighty Father. Wala sa mundo na to. Wala sa mga sulsol ng mga tao. Ang papakinggan natin, ang tatay natin, ang Holy Spirit. Dahil yung mga tao dito sa mundo, hindi rin sila marunong. Hindi rin sila maalam. Hindi rin sila experienced. Sira rin ang buhay nila. So, sino ang maayos? Si Almighty Father. Kaya, kay Almighty Father, siya ang susundin natin dahil yung mga tao dito sa mundo, sira rin ang buhay nila. Kung susundin natin ang mga sulsul ng mga tao, sira rin ang buhay na, hindi rin sila marunong. Oo. Ano ngayon ang mangyayari? Sino nakakaalam ng future? Si Almighty Father. Kaya tayo, may desisyon tayo sa buhay natin. Lagi natin kakausapin si Almighty Father. Maririnig natin ang boses ni Almighty Father. Nangyari na sa akin yon, pero hindi ko pinakinggan si Almighty Father. Nagsisisi ako. Pero si Almighty Father, He's faithful. And everything works together for good to those who love Him. For those who trust Him. Kaya ngayon, susundin natin ang tatay natin. Kahit ano pa ang sabihin ng mga tao, kahit mag-isa lang tayo, hindi natin kailangan ng validation ng mga hari, ng mga politicians, ng family mo, ng mga kapitbahay mo. Hindi natin kailangan ng validation ng society. Ang kailangan natin ng validation from the Almighty Father. So si David, ang experience lang niya ay nakakalaban niya yung mga lion and bear. Binanggit niya dito, di ba? So tayo, nakaka-experience din tayo ng mga trials and tribulations na na-overcome natin because of the Almighty Father. And then may mga darating na malaking mga hurdles ng buhay natin. Ma-overcome din natin yun because we have the Holy Spirit in us, guiding us, teaching us the ways of our Father and of Jesus Christ. At ano ang dadala ni David? 5 smooth stones from the brook.
Ano pa ang dala niya? Shepherd's bag. Nandun yung smooth stone. Sling shot. No, sling. Yun lang dala niya. Wala siyang dalang armor. Ito lang pinaka-armor niya. Yung pananampalataya niya kay Almighty Father. More than enough yung armor na dala-dala niya sa kanyang sarili dahil protektado siya ni Almighty Father. Kaya kahit na wala siyang makakapal na uniform na parang kay Goliath, hindi siya natatakot. Kasi kasama si Almighty Father. Strong ang faith ni David kay Almighty Father. Kahit na pinagtawanan siya ni Goliath, baliwala kay David yun. So kahit na tayo, pagtawanan tayo ng mga tao, baliwala sa atin yun. Baliwala yun. Hindi, walang bearing yun. Kahit ano pang tingin sa atin ng tao, walang bearing. So si David, no? Youth lang siya, ruddy and good looking. Inasar siya ni Goliath. Ano ba ako? Aso ba ako na sa isang stick lang hahabulin ko yung stick ng aso na yon? Dinare pa ni Goliath si David. No, papakain kita sa mga ibon, tsaka sa mga animals. Sabi niya naman ni David, ikaw, lumalapit ka sa akin. Makikipag-away ka sa akin. Ang daladala mo, sword. Meron ka pang spear. Tapos may javelin ka pa. Hindi lang nabanggit ni David na meron ka pang shield bearer. Ang dami mong, tapos yung damit mo pa, ang kakapal, di ba? Pero hindi na binanggit ni David yun. Pero ang sabi ni David, but I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom you have defied. Sinusuway mo ang Diyos na may-ari ng langit at lupa. Sinusuway mo ang Diyos ng Israel. This day the Lord will deliver you into my hand, and I will strike you and take your head from you. Tatanggalin ko ang ulo mo. And this day I will give the carcasses of the camp of the Philistines to the bird of the air and the wild beasts of the earth, that all the earth may know that there is a God in Israel. Lamang ganon, malaman ng buong mundo, malaman ng earth, na merong Diyos na buhay, ang Israel. So yung tatay natin, Diyos na buhay. Hindi nakatira si Almighty Father sa mga semento, sa mga kahoy. Hindi nakatira doon si Jesus Christ. Nakatira si Almighty Father sa hearts natin. A footstool ang earth na to. Dito sa verse 47 ng 1 Samuel chapter 17, then all this assembly shall know that the Lord does not save with sword and spear. Si Almighty Father, hindi niya kailangan ng sword and spear para makipaglaban. For the battle is the Lord's, and He will give you into my hands. So tayo, pag may mga taong nangaaway sa atin or mga principalities of this world, hindi natin kailangan ng sword or spear or mga matatalim na salita. We give it to our Father. He will fight for us. Because the battle is the Lord's.
So, kung may mga tao na nangaaway sa inyo, isipin niyo na yung mga tao na nangaaway sa inyo, nang mamalit sa inyo, nang aapi sa inyo, hindi sila yon. Mga evil spirit yon, evil entity yun na nilulukuban sila. Just like si Saul, nilulukuban ng evil entity. Dahil wala sa kanya ang Holy Spirit. So verse 49, then David put his hand in his bag and took out a stone, and he slung it and struck the Philistine in his head. Isang bato lang ang katapat ni Goliath. Tumama dito sa forehead niya. Yung bato na smooth na galing sa brook na pinulot lang ni David. Hindi man lang niya tinasahan yun. Wala. Yun lang mismo. And he fell on his face to the earth. Dito lang tinamaan. Plakda na agad si Goliath. Paano nagawa ni David yon? It's because of the Almighty Father. Hindi magaling si David. Si Almighty Father may gawa na. Dahil ina-acknowledge lagi ni David si Almighty Father. Verse 50, so David prevailed over the Philistine with a sling and a stone, or with a stone, and struck the Philistine and killed him. There was no sword in the hand of David. Walang sword sa kamay ni David. Hindi niya kailangan ng sword. Sino kailangan? Si Almighty Father. Siya ang kasama natin. Yung heart natin dapat in line sa puso ni Almighty Father ni Jesus Christ. Dapat kaisa natin. So, anong ginawa ni David? Lumapit siya sa Philistine na nakatumba na siya, no? Yung Philistine. Kinuha niya yung sword ni Goliath sa kanyang sheath. Yung may lagayan, di ba? Yung sword. Pag hila mo ng ganun. Sheath yung tawag doon, no? So, mahaba yung sword ni Goliath. Dahil malakas na tao si Goliath, malaking tao siya. Mahaba yung sword niya. At mabigat yun. Anong ginawa ni David? Cut off his head with it. Sariling sword ni Goliath ang nakatanggal ng kanyang ulo. Then, the Philistines saw that their champion was dead. They fled. Nagtakbuhan na sila. Talo na. Talo na tayo. Si Almighty Father ang may gawa nito. At si David, dadala niya yung ulo ni Goliath. Napakalaking ulo ni David. Ni Goliath. Napakalaki. Si David naman maliit, no? Hawak-hawak na sa buhok ba yun? Or, kasi maliit lang si David eh. Paano ba niya hawak-hawak tong ulo ni Goliath? Hila-hila. Kasi malaking ulo yun. And David took the head of the Philistine and brought it to Jerusalem, but he put his armor in his tent. Ngayon, itong si Saul, hindi niya nakilala si David. Hindi niya nakilala yung nagpapatugtog sa kanya ng harp pag siya ay agitated or anxious. Hindi niya nakilala. Bakit hindi niya nakilala? Samantalang gustong-gusto niya, 'di ba? Dito sa 1 Samuel chapter 16 na malapit ang loob niya kay David. Bakit hindi niya nakilala? Dito sa chapter 17 si David. Lagi naman niyang kasama pag anxious siya, pag depressed siya, nagpapatugtog ng harp sa kanya. Si David, ba't hindi niya nakilala? Iba na ang pagtingin ni Saul. Nag-uumpisa na siya. Nag-uumpisa na siya rito.
Nag-uumpisa na niyang kainggitan. Nag-iiba na ang paningin niya. Hindi siya makapaniwala na isang bata, isang youth na kagaya ni David ang makakatalo kay Goliath sa pamamagitan lang ng smooth stone. Walang experience si David sa battlefield ng war against men, pero natalo niya because of the Almighty Father. So dito na tayo sa 1 Samuel chapter 18. Now when he had finished speaking to Saul, the soul of Jonathan was knit to the soul of David, and Jonathan loved him as his own soul. Paano nangyari yon na mahal ni Jonathan si David? Kasi nga, si David, nagpupunta na siya kasi sa bahay ni Saul dahil siya nagpapatugtog di ba ng harp. So nagkikita na sila ron at napapalapit ang loob ni Jonathan kay David dahil bilang isang kapatid, bilang isang best friend. Ngayon, may mga tao na malisyoso. Sinasabi nila na baka member ng ABCDEFG gender si Jonathan or si David. Bakit naiisip ng mga tao? Kasi malisyoso sila. Masama ang isip nila. Kaya naiisip nila yon. Pero tayo, narinig ko kasi yung gano'n, may ganong issue. Kaya ako nalaman yun. Kasi wicked yung mga tao. Kaya naiisip nila yon. Pero walang mali siya ito. Mahal niya si David like a brother. Imposible ba yun? Hindi imposible yun. If you have the Almighty Father in your heart, mamahalin mo yung kapwa-tao mo. May respeto ka. Now when he had finished speaking to Saul, the soul of Jonathan was knit to the soul of David, and Jonathan loved him as his own soul. So the life of Jonathan was bound up with the life of David. Parang ano sila yung magkadikit sila, best friend, ganon. Nagkakasundo sila. Masaya silang maging magkaibigan. Dahil halos magka-age sila. Dahil nga itong si Saul, ang ka-age niya ay si Jesse, no? So dito na tayo sa verse 2 ng 1 Samuel chapter 18. Saul took him that day and would not let him go home to his father's house anymore. Ayaw na niyang pauwiin ni Saul si David. And then Jonathan and David made a covenant because he loved him as his own soul. Nagkasundo itong si David tsaka si Jonathan na best friend na tayo, ha. Magkasundo na tayo para tayong magkapatid. Yun ang kanilang covenant na hindi tayo mag-aaway dahil para tayong magkapatid. Yun ang kanilang treaty or covenant, kontrata nilang dalawa. May usapan, nagkakaintindihan sila. Verse 4. And Jonathan took off the robe that was on him and gave it to David with his armor, even to his sword and his bow and his belt. Ibinigay niya yung kanyang robe, yung armor niya, pati yung sword niya, bow and his belt. Binigyan niya ng damit. Di ba pag mahal mo isang tao, bilang isang kapatid, bibigay mo yung, ay, walang kulang sa damit itong kapatid ko, ibibigay ko. Ganon si Jonathan kay David. Verse 5, so David went out wherever Saul sent him. So kung ano ang inuutos ni Saul kay David, sinusunod ni David and behaved wisely. So si David, pag inutusan siya ni Saul, behave siya. Hindi siya abusado. He behaved wisely. Maganda yung decision niya. Hindi siya umaabuso.
no? Itong si David. Para walang masabi. Kasi nga, nasa sa kanya ang Holy Spirit. And Saul set him over the men of war, and he was accepted in the sight of all the people, and also in the sight of Saul's servant. Tanggap ng mga tao, ng men of war, si David, kahit na siya ay bata pa. It's because he was the one who killed Goliath. Kaya tanggap siya ng mga tao, tsaka ng mga servant ni Saul. Dahil kung sila, hindi nila kayang mapatay si Goliath eh. No? Verse 6, Now it happened, as they were coming home, when David was returning from the slaughter of the Philistines, that the women had come out of the cities of Israel, singing and dancing, to meet King Saul, with tambourines, with joy, and with musical instruments. So may mga babae na nagsasayawan at nagkakantahan. Imimit nila si King Saul kasi galing sila sa war. Hindi natatapos yung war na against the Philistines kasi syempre dumadami ang mga war. Nagre-recruit na naman yung mga Philistines. Syempre, pag nagre-recruit ng mga Philistines, may mga bata na nagiging warriors, pati na rin ang mga Israelites, di ba? Kaya hindi natatapos yung war. Ngayon, may mga babae na galing sila sa city ng Israel. Minimit nila si King Saul ng joyous celebration, no? May tambourine, may nagkakantahan sila, may mga musical instruments. Hindi natin alam kung meron ditong harp or ano pa mga musical instruments yun, or may shofar. Verse 7, So the women sang as they danced and said, so yung mga babae, kumakanta sila at sumasayaw. Yung sayaw nila, disente. Ha? Disente ang sayaw nila at pati ang kanilang kanta. Saul has slain his thousands. Ito yung lyrics. Saul has slain his thousands and David his 10,000. So mas madami ang binabanggit nila na napatay ni David compared kay Saul. No? Kasi ang sabi nila, Saul has slain his thousands and David his 10,000. Verse 8, Then Saul's very angry. Galit si Saul. Galit siya. And saying, displeased him. And the saying displeased him. And he said, They have ascribed to David 10,000. And to me, they have ascribed only thousands. Now what more can he have but the kingdom? Insecure si Saul. Lalo nang marinig niya yung lyrics na si Saul, napatay niya 1,000. Pero si David, napatay niya 10,000. Kinagalit si Saul. Sinasabi nila si David, 10,000 na napatay. Samantalang ako, sinasabi na 1,000 lang. Ano nang mangyayari ngayon? Baka siya na ang maging hari. Hindi naisip ni Saul na anointed siya by the Almighty Father nung una at tinanggal sa kanya yung kaharian. Pero hindi pa rin alam ni Saul dito na anointed by the Almighty Father si David to be the successor of Saul. Hindi alam ni Saul. Pag nalaman ni Saul, mas lalong manggigigil si Saul. Pero nakakahalata na siya. Kasi nga alam niya na yung kingdom niya, yung kingdom ni Saul ay magtatapos na. Dahil sinabihan na siya ni Almighty Father through Samuel. Verse 9, So Saul eyed David from that day forward. Suspetsya na, nagsususpetsya na. Suspicious na si Saul kay David. Baka may planong masama tong si David Kasi nga, kaya ganito ang utak ni Saul. Wicked na kasi yung heart niya. Pag ikaw nag-iisip mo, ay baka yung mga tao yun, ganitong plano nila sa akin baka patayin nila ako, baka. Kasi nga, yung heart, doon makikita. Kung wala kang masamang motibo sa kapwa-tao mo, hindi mo maiisip na yung wickedness. Si Almighty Father, hindi siya nag-iisip ng masama sa tao. Kaya pag nakikita niyang gumagawa ng kasamaan ng mga tao, na-hurt siya. Kasi hindi niya iniisip. Ayaw niyang isipin dahil holy si Almighty Father.
especially yung time na sinusunog ng mga tao yung kanilang mga anak kay Molech. Never naisip ni Almighty Father yun. Ngayon, yung mga tao na gusto ng reproductive health or responsible parenthood, na gusto ng abortion, hindi naisip ni Almighty Father na gano'n ang gagawin ng mga tao dahil si Almighty Father, He is holy. May possibility na gano'n ang gawin ng mga tao pero ayaw isipin ni Almighty Father. Dahil kadumihan yan. Hindi matanggap ng isip niya yung kadumihan na gagawin ng mga tao pero ginagawa ng mga tao, nakikita niya. Napakasakit kay Almighty Father yon. Up to now, may mga tao na gusto ng organ transplant, di ba? Buhay pa yung tao, hina-harvest na yung organ. Wickedness of the people. Sorcery. Buhay yung tao. Meron pang chance yon. May gumagawa pa si Almighty Father ng miracle. Pero anong ginagawa ng mga sorcerers? Wala nang pag-asa yan. Brain dead na yan. Yan ang sinasabi. Kasinungalingan ni Satan. Ano ngayon ang ginagawa? Binebenta ngayon yung mga na-harvest na organ. Samantala, ang sasabihin nyo naman doon sa kinuhanan ng organ, uy, good job, nakapag-donate ka, nako, napakabait mong tao, dinonate mo. Hindi naman gusto ng tao na yon, buhay pa siya. Kaya kung meron kayo, nakalagay sa inyong lisensya na organ donor kayo, tanggalin ninyo. Marami ng instances. May lumabas na sa news, isang beses lang na lumabas sa news, pero may mga nakatago, hindi nila sinasabi, nililihim nila yon. Dahil malaking pera yon. Merchants, business, abomination, wickedness, uncleanness. Kung yung dugo nga lang, di ba? Sabi ni Almighty Father, hindi pwedeng kumain ng dugo. How much more yung organ, ita-transplant mo ron. So yung dumi ng katawan ng tao na yun, inilipat na sa'yo, tapos inire-reject ng katawan yun eh. Kaya all your life, kung yung nakatanggap ka ng organ, iinom ka ng gamot. Kasi hindi natural yun, i-reject ng katawan yun kahit pa tao sa tao. Ngayon, yung tao naka-imbento, galing sa animals, galing sa baboy, ilalagay sa tao. Hindi ganun ang design ni Almighty Father sa atin. Abomination, sorcery, witchcraft. Nakala nyo yung witchcraft, yung sa mga bote-botelya lang, tapos mga, nasa ospital na ngayon ng witchcraft. Mga scientist na ang tawag sa kanila. Pinagmi-mix-mix nila yung mga chemicals, yung mga bacteria ng kung ano-ano. I-add ko lang yung antibiotic. Alam nyo kasang galing yan? Ano pala yung gram-negative bacteria pala yon, antibiotic. Galing yun sa soil. Na pinaprocess yon. Pag na-process yon, so antibiotic na yon para ipanlaban ngayon sa kung anumang merong mga bacteria. Meron tayo naglalaban ngayon sa loob ng katawan natin, bacteria sa bacteria. Yun pala yung antibiotic. Alam na natin ano. Kaya si Almighty Father gusto niya yung malinis. Di ba nakikita natin dito sa New Covenant, sa Old Covenant. Gusto niya malinis lahat. Mga pagkain, sunugin. Pag may natira, sunugin na. Para walang mga bacteria, walang mga minute, mga parasites or worms or flukes. No? Gusto ni Almighty Father. But since dumating na si Jesus Christ, hindi tayo matatakot.
Death has no sting anymore. Sige, magkumain na kayo ng bakterya ngayon. Gusto yung kumain ng sige, kain na lang kayo. At pagpapasalamat natin dahil blessings ni Almighty Father yon. So, pero yung mga kinakain natin, merong mga tumatama sa katawan natin yan, di ba? Pero dahil sa flesh tayo, makasalanan tayo, nasisira yung katawan natin. Pero yung soul natin, mapupunta kay Almighty Father, yung kaluluwa natin. Ha? Dahil kay Jesus Christ. Alam na natin na dati hindi nyo alam, no? Dati kasi minamotivate ko kayo, sinasabi ko, alam niyo yun, di ba? Ngayon talagang hindi nyo alam no? Hindi ko na kayo mamotivate. Minamotivate ko kayo na yun. Alam nyo yan, di ba? Alam nyo yun, alam nyo yun. Hindi nyo alam Verse 10, and it happened on the next day that the distressing spirit from God came upon Saul. Depressed na naman si Saul. Inatake na naman siya ng distressing spirit. Bakit sinasabing from God? Kasi inaalaw ni Almighty Father na ma-distress si Saul because of his wickedness and disobedience to the Almighty Father. Dahil sa kanyang inggit, kinakain siya ng inggit. He's green with envy. Kaya yung inggit, no? Huwag tayo may inggit sa kapwa-tao natin. Dahil yung inggit, pag nakaranas ka ng inggit, tas ininene mo yun, aalagaan mo yung inggit na yun. Dumadami yung inggit na yun Tapos lahat na ng bagay, kaya inggitan mo na. Lahat na ng kapitbahay mo, kaya inggitan mo na. Tapos nagiging miserable ka sa pakiramdam mo kasi naiinggit ka sa lahat ng mundo, buong mundo, kaya nasisira na yung mindset mo dahil sa inggit. No? So ituloy natin na verse 10. And it happened on the next day that the distressing spirit from God came upon Saul, and he prophesied inside the house. So David played music with his hand as at other times, but there was a spear in Saul's hand. So itong si David, nagplay siya ng music gamit yung kanyang harp gaya ng dati. Kasi nga na-distress si Saul. Pero itong si Saul, meron siyang spear. Alam niyo mali spear, di ba mahaba yun? Tapos meron yung tusok sa dulo na bakal, na iron head. Spearhead, yun. Matusok yun, matulis. Verse 11, and Saul cast a spear, for he said, I will pin David to the wall. Nanggigigil na siya kay David. Itong spear na to, isisiksik ko si David sa wall, ipipin ko siya ron. So, gano'n inihagis niya, parang dart. Pero syempre mahaba yun, so gano'n, no? And Saul cast a spear, and he said, I will pin David to the wall. But David escaped his presence twice. 2 beses ginawa ni Saul. Sa inggit, sa galit, sa ngit-ngit. Matanda na siya, kinaiinggitan niya yung bata. Kinaiinggitan niya yung anointed of the Holy Father. Verse 12, now Saul was afraid of David, because the Lord was with him, but he had departed from Saul. At nakita ni Saul yon, na si Almighty Father, pinoprotektahan si David. At wala na kay Saul si Almighty Father. Ramdam ni Saul yon. Hindi na siya pinoprotektahan ni Almighty Father, kundi si David na pinoprotektahan ni Almighty Father. At nakadagdag yon sa inggit ni Saul. Kung naghingi lang sana ng kapatawaran si Saul kay Almighty Father, nagpakumbaba siya, okay lang Almighty Father, kung hindi mo na ako gagawing king, kung si David na ang gagawin mong king, Almighty Father. Kung ganun lang sinabi ni Saul, may heal or gagaling si Saul kung tatanggapin lang niya yung mga bagay na tinanggal sa kanya ni Almighty Father. Mahihil si Saul, pero ayaw niya because of his pride. Ayaw niyang matanggal bilang king.
dahil galing na si Saul sa isang estado ng buhay niya, nung time niya, na bago pa siya maging king, na mababa ang tingin niya sa sarili niya, diba? So, nag-promise na siya sa sarili niya, hindi na ako mapupunta sa dating lusa kung nasaan ako dati. Nandito na ako, king na ako, pati yung mga anak ko, yan, lahat king na yan. Ayaw na niyang bumalik sa dati. Pero kung nagpakumbaba lang si Saul, gagaling siya. Babalik ulit si Almighty Father sa kanya. Pero hindi yon ang desisyon ni Saul. Verse 13, therefore Saul removed him from his presence. Natakot na si Saul kay David. Hindi na niya pinapalapit sa kanya si David. Dati gusto niya laging nasa sa kanya si David, di ba? Dito ka na David, dito ka tumira, sa amin ka na tumira, dito ka na ng lagi, para pag nadidistress ako, magpapatugtog ka ng harp. Eh ngayon ayaw na niya. Therefore Saul removed him from his presence and made him his captain over 1,000, and he went out and came in before the people. So, itong si David ngayon, naging captain over 1,000. So, ang hawak-hawak niyang tao ay 1,000 foot soldiers. Sa 1,000 foot soldiers na yon, syempre, hindi lang 1,000 yan, kundi bawat 50 foot soldiers, merong isang head yon or captain, no? So, ang hawak na captain ni David ay 20. Ngayon, yung mga 20 na tao na yon, meron ngayon silang hawak na 50 soldiers. So, it's a total of 1,000 foot soldiers. Naintindihan natin? Nakakaintindi sa akin. And he went out and came in before the people. So, kitang-kita siya ng mga tao, lagi siya nakikita. Nag-oversee siya ng mga tao kahit bata pa siya. So, older sa kanya yung mga inano niya, binabantayan niya, no? Kasama na rin yung mga kapatid niya. Verse 14, and David behaved wisely in all his ways, and the Lord was with him. So, wise ang pagkilos ni David. Hindi siya kumikilos ng bastos. Hindi siya kumikilos ng pangit ang desisyon, kundi lagi ang desisyon niya isinasali niya si Almighty Father. Kaya sinasabing wisely, behaved wisely, kasi tayo makakapag-behave wisely tayo kung isinasama natin si Almighty Father in all the things that we do. Verse 15, therefore, when Saul saw that he behaved very wisely, he was afraid of him. Lalong natakot si Saul kasi nakikita niya si David. Wise ang pagbibehave. Calculated move ang ginagawa ni David. Hindi siya nagde-desisyon ng sa kanya lang. Hindi siya nang aaway ng tao. Pinakikisamahan niya lahat ng tao. Maayos siyang tao. Dahil nasa sa kanya si Almighty Father. Ngayon tayo, kung nasa sa atin si Almighty Father, maayos tayong tao. Kung wala sa atin si Almighty Father, magulo tayo. Lagi tayo makikipag-away, gano'n. No? Kaya, calculated move, very wise. Si David. Verse 16, but all Israel and Judah loved David, because he went out and came in before them. Alam niyo sabihin ng before, because he went out and came in before them. Paglalabas yung mga tao, una munang lalabas si David, i-assist niya yung mga tao. Ngayon, pag may mga papasok na mga tao, una munang papasok si David, tapos i-assist niya yung mga tao papasok. Yun ang ibig sabihin. So, he's very respectful. Alam natin ano yun? Diba? Ganon yun, diba? Na pag may lalabas na tao, wait, ako muna ang lalabas, i-check ko muna yung surroundings. Ngayon, kung okay yung surroundings, sige, labas na kayo, tuloy na kayo sa paglabas ninyo. Ngayon kung papasok, wait, i-check muna natin yung loob. Maayos ba yung loob? O maayos yung loob? Sige, pasok na kayo. Very wise, respectful.
Ganun ang ibig sabihin na. Kaya mahal si David ng Israel and Judah. Bakit nakahiwalay na naman ng Judah? Bakit hindi sinasabing, but all Israel and Benjamin, or but all Israel and Gad, or but all Israel and Dan? Pero bakit nakahiwalay Judah? Kasi nga, yung tribe of Judah, nabasa natin sa Judges chapter 1, na-eliminate or na-annihilate nila ang mga taong labas doon sa kanilang territory na minana nila kay Almighty Father. Pero yung other tribes, hindi nila napaalis yung mga taong hindi nila kalahi. So, ibig sabihin, experienced warriors itong tribe of Judah. Kaya laging nakahiwalay. Diba, binabanggit Hebrew, Judah, no? Verse 17. Then Saul said to David, "Here's my older daughter, Merab. I will give her to you as a wife." Ibibigay ko sa yung anak ko, itong panganay kong babae, si Merab. "Only be valiant for me and fight the Lord's battles." Pero, dapat maging valiant ka sa akin at saka ikaw ang makikipaglaban, no, sa battle ni Almighty Father. Be valiant. Ano ba ibig sabihin ng valiant? At saka siya yung makikipag-fight sa battle, no? Ibig sabihin ng valiant ay brave. Brave lang pala eh. Hindi ko alam. Brave lang pala. Courageous, fearless, bold, gallant, valorous, daring, dauntless, heroic. No? Gutsy, lion-hearted. Audacious, chivalrous, matapang. Maging matapang ka lang, sabi ni Saul, and fight the Lord's battles. For Saul thought, let my hand not be against him, but let the hand of the Philistines be against him. Pero iba ang nasa utak ni Saul. Masama ang nasa utak ni Saul. Kunyari, sige labanan mo lang yung mga kalaban ni Almighty Father, maging matapang ka lang. Kunyari, minamotivate niya si David, tapos ibibigay pa niya anak na si Merab, di ba? Pero hindi. Kasi nungalingan yan dahil ang nasa isip ni Saul, hindi, papatayin siya ng mga Philistines. Ibabala ko siya sa mga Philistines. Siya ang kakalabanin ng mga Philistines dahil maliit lang siya, kaya siyang durugin ng mga Philistines. Yun ang nasa isip ni Saul, let my hand not be against him. Hindi akong papatay sa kanya. Ang papatay sa kanya yung mga Philistines. Yun ang nasa isip ni Saul. Wicked ang heart ni Saul. Verse 18, so David said to Saul, who am I and what is my life or my father's, his family in Israel, that I should be son-in-law to the king? Sino ba ako? Ano ba ang buhay ko o yung pamilya ko sa Israel? Bakit, ano ba ang karapatan ko para maging ako ay iyong son-in-law? Wala naman kami, mababang klase lang kami ng mga family sa Israel. So humble, no? Kaya, bakit ako magiging son-in-law? So, hindi siya assuming, magiging son-in-law na ako, pagkakataon ko na. Hindi ganun si David. Hindi siya opportunista. Verse 19, but it happened at a time when Merab, Saul's daughter, should have been given to David, that she was given to Adriel, the Meholathite, as a wife. Pero, hindi natuloy na maging asawa niya si Merab, kasi si Merab, ibinigay ni Saul sa kay Adriel bilang asawa. Si Adriel na isang Meholathite. Yun ang naging asawa ni Merab. Verse 20, now Michal, Saul's daughter, pangalawang daughter, no? Loved David. So, may gusto siya kay David. Si Michal.
And they told Saul, and the thing pleased him. Uy, masaya si Saul. May gusto yung anak ko kay David. Pagkakataon na to. Lahat ng isip ni Saul, wicked, lahat, pagkakataon na to, pwede nang lokohin si David. Laging ganun ang isip ni Saul, kasi nga, wicked yung heart niya. Verse 21, so Saul said, I will give her to him, that she may be a snare to him. Gagawin ko siyang pain. Itong si Michal. Dadramahan lang niya si David. Madali ko nang mapatay si David. Yun ang isip ni Saul, no? And the hand of the Philistines may be against him. Therefore, Saul said to David a second time, you shall be my son-in-law today. Gagawin kitang son-in-law ngayon. Ngayong araw na to. Ha? Kasi gusto kita maging son-in-law dahil ikaw yung diba? Napatay mo si Goliath. Kaya ikaw magiging son-in-law ka. Pero ang nasa isip ni Saul, iba, para mapatay niya si David. No? Wicked talaga si Saul. Verse 22, and Saul commanded his servants, communicate with David secretly and say, look, the king has delight in you, and all his servants love you. Now therefore, become the king's son-in-law. So, kinausap niya yung kanya mga servants, hikayatin ninyo si Saul. Hikayatin ninyo si David, sorry. Hikayatin ninyo si David, sabi ni Saul. Kasi sabihin ninyo sa kanya na masaya ako para siya kanya na maging son-in-law ko. Sabihin ninyo. Look, the king has delight in you, and all his servants love you. Now therefore become the king's son-in-law. I-encourage na si David para maging son-in-law ko. Pero iba ang nasa isip ni Saul. Verse 23. Now Saul's servant spoke those words in the hearing of David. And David said, does it seem to you a light thing to be a king's son-in-law, seeing I am poor and lightly esteemed man? Sabi ni David, mahinang klaseng tao lang ako. Mababang, mababa lang ba ang tingin nyo pag maging son-in-law? Mahirap na trabaho yun, kasi mahirap lang ako, tsaka hindi naman ako nakapag-aral lang maayos, no? Yun ang dahilan ni David. Pero hindi siya nagdadahilan dahil totoo naman yun. So, hindi siya mayabang. Hindi mayabang si David. Pero itong si Saul, nagbago siya. And the servants of Saul told him, saying, in this manner, David spoke. Itong sabi ni David na hindi magaang or madaling paraan na maging son-in-law ng king kasi hindi naman ako mayaman. Verse 25, then Saul said, thus you shall say to David, the king does not desire any dowry, but 100 foreskins of the Philistines to take vengeance on the king's enemies. Sabihin nyo kay David, hindi ako nanghihingi ng dowry o dory. Yung dory kasi parang pera yun, na dapat bibigyan mo ng pera yung magulang ng mapapangasawa mo. Hindi ako nanghihingi ng, sabi ni Saul. Ang hinihingi ko lang, 100 foreskins of the Philistines to take vengeance on the king's enemies. Kailangan ko lang ng foreskin, 100. Alam niyo ibig sabihin ng foreskin? Sa circumcision kasi, foreskin yon. Tinatanggal yung foreskin. Yung mga uncircumcised kasi, ang mga Philistines,
Ngayon, ang kailangan lang ni Saul ay 100 foreskins. So, ibig sabihin, papatay siya ng yung napatay niya ng 100 na Philistines, tatanggalan niya ng foreskin yon. Tapos, yung foreskin na yon, yun lang ang kailangan niya para ma-prove niya na pwede niyang pakasalan si Michal. To take vengeance on the king's enemies. Alam niyo yung foreskin, no? Di ba pag magtatagalog ako, no? Yung pinagtulian, ano? Yon. Kasi ngayon, iba na ang procedure ng circumcision. Yung sa olden days, dito sa Old Covenant, yung tinatanggal nila yung foreskin. Ginugupit. Hindi lang hinihiwa. Total na tanggal. So, yun ang dala-dala dapat ni David. But Saul thought to make David fall by the hand of the Philistines. Pero ang isip ni Saul, para mapatay siya ng mga Philistines. Verse 26, so when his servants told David these words, it pleased David well to become the king's son-in-law. Natuwa si David dahil magiging son-in-law siya ng king. And at the same time, si Jonathan magiging kanyang brother-in-law, magiging family. Yun ang nasa isip ni David. Ang nasa isip naman ni Saul ay to kill David. Pero itong si David, full of love siya. Gusto niya family. Magkakaroon siya ng family. Magiging family niya si Saul. Magiging asawa niya si Michal. Magiging brother-in-law niya si Jonathan. Now the days had not expired. Therefore, David arose and went, he and his men, and killed 200 men of the Philistines. Ang gusto lang ni Saul ay 100 foreskins. Pero ang ginawa ni David, hindi pa tapos yung araw, no? Excited. Excited itong si David. Now the days had not expired. Hindi pa kinabukasan. Yung araw din yung mismo. Therefore, David arose and went. Nagmamadali si David, he and his men, and killed 200 men of the Philistines. Excited. Magiging family ako ni Saul, ni King Saul, na anointed by the Almighty Father. Si Michal magiging asawa ko. Si Jonathan magiging brother-in-law ko. So, masaya si David, pero isip ni Saul, wickedness. Kaya dali-daling sinama ni David yung kanyang mga tao, 200 men na Philistines ang pinatay niya. And David brought their foreskins and gave them, and they gave them in full count to the king, that he might become the king's son-in-law. Then Saul gave him Michal, his daughter, as a wife. So, dala-dala nila yung foreskins. Napatay nila yung mga Philistines. Siyempre, tinanggalan nila ng foreskin yun. Patay na sila. Patay na yung 200 men. Alam niyo na siguro kung paano tanggalin, di ba? Ginugupit yata o tinataga, no? Yung foreskin lang naman ang tinanggal. So, yun ang present nila kay Saul. Ito, tinawag yung foreskin. Yun. And they gave them in full count. Binilang pa. Full count to the king. Ito na po. Saan nakalagay yun? Sa isang bag siguro, hindi natin alam, hindi pa uso ang plastic nun. That he might become the king's son-in-law. Then Saul gave him Michal, his daughter, as a wife. Dahil promise ni Saul yun, na bibigay niya si Michal, kapalit ng foreskins ng mga Philistines, ibinigay niya. Verse 28. Thus Saul saw and knew that the Lord was with David, and that Michal, Saul's daughter, loved him. So mahal ni Michal si David.
At mahal din ni Almighty Father si David. Nakita ni Saul yun, nainggit na naman si Saul. Verse 29, and Saul was still more afraid of David. Nainggit at natakot. Kasi mahal siyang anak niya eh. Mahal ng anak niya, mahal ni Almighty Father. Paano na siya? So, mas natakot siya, mas nainggit siya. So, Saul became David's enemy continually all the days. Hindi natapos ang pagiging enemy na kinoconsider ni Saul na enemy si David. Pero kay David, hindi naman niya kinoconsider na enemy si Saul. Nire-respeto niya si Saul. Nire-respeto niya as God's anointed king. Nire-respeto niya as father of his wife. Nire-respeto niya as father of Jonathan, his best friend. And the king of Israel. Nire-respeto niya. Pero itong si Saul, ang may problema. Saul became David's enemy continually or all the days. Verse 30. Then the princes of the Philistines went out to war. And so it was whenever they went out that David behaved more wisely than all the servants of Saul, so that his name became highly esteemed. Laging behave itong si David. Wise decision making lagi ang ginagawa niya. Paano nagiging wise decision making? Because si Almighty Father nasa sa kanya. Kaya ngayon, maganda ngayon ang tingin ng tao kay David. He is respected by people kahit na siya ay bata pa, no? At ina-admire siya. Nire-respeto siya, ina-admire siya. At mahal siya ng mga tao. Dahil nga, ano siya, respectful person. Hindi siya gumagawa ng bagay na ikakagalit ng mga tao. Hindi siya umaabuso bilang anak or bilang isang son-in-law ni Saul. So tayo, anong connection sa atin ito? So tayo bilang anak ni Almighty Father, wise decision making. At kahit may nagagalit sa atin, hindi tayo affected. Hindi tayo affected. Kahit may nagagalit sa atin, kahit ayaw nila sa atin, mamahalin natin yung tao. Irerespeto natin yung tao. Dahil yun ang turo sa atin ng tatay natin. Yung tatay natin napaka-loving, respectful, gentle, meek, and humble. Gagayahin natin. Gaya ni Jesus Christ. Si Jesus Christ, pinatay siya ng mga tao. Pero nung sabi ni Jesus Christ, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Pinatawad niya yung mga tao. So, ganoon din tayo bilang mga followers of Jesus Christ and the Almighty Father. Hindi nakikipag-away, hindi nakikipag-debate. Nakikisama sa mga tao, pero kilala ni David kung sino siya. Tayo, makikisama tayo sa tao, pero kilala natin kung sino tayo. Sino tayo? Tayo ay mga anak ni Almighty Father. Hindi natin kailangan ng validation of men, pero respectful tayo dapat sa mga tao. Si Almighty Father ang susundin natin, na kahit na may nagagalit na mga tao sa atin, tayo, patuloy tayo sa paglalakad ng naayon sa kagustuhan ng tatay natin. Hindi tayo ang mangunguna ng gulo.
Kahit may mga taong may ayaw sa atin, hindi tayo mang-aaway, manggugulo, hindi tayo ang masisisi. Bakit? Dapat yung kilos natin, wise decision making, calculated. Lagi nating iisipin na tayo, mga anak tayo ni Almighty Father. Friend tayo ni Jesus. Hindi tayo aabuso. Hindi natin gagamitin ang pangalan ni Almighty Father sa mga bagay na walang kwenta. Gagamitin natin ang pangalan ni Almighty Father sa pag-share ng Word of God. Pero yung gagamitin natin ang pangalan ni Almighty Father para magkaroon ka ng posisyon sa gobyerno, para makapagkuha ka ng mga tithes and offerings, huwag niyong gagawin yun. Masisira ang pangalan ni Almighty Father. Masisira ang pangalan ninyo, dala-dala ninyo ang pangalan ni Almighty Father. Hayaan ninyo ang mga tao, ang utos ni Almighty Father, mahalin ang mga tao. Unang-una, mahalin natin si Almighty Father ng buong puso, ng buong kaluluwa, with all our strength, with all our mind and might. At mahalin natin yung kapwa-tao natin, gaya ng pagmamahal natin sa sarili natin. Kung mahal natin ang sarili natin, gusto ba natin masaktan tayo? Hindi. So, dapat hindi rin tayo mananakit ng kapwa-tao natin. Kung gusto natin na tayo ay irespeto ng kapwa-tao natin, dahil gusto mo, respeto ka ng kapwa-tao mo, irespeto rin natin yung kapwa-tao natin. Kung ayaw mo na ikaw ay magsinungalingan ka ng tao, dapat hindi ka rin magsisinungaling sa kapwa-tao mo kasi ayaw mo ng mga sinungaling eh. Gagayahin natin si Jesus Christ. Kaya lagi tayong magpe-pray, read the Bible, to get to know more about our Father. Thank you, and God loves us all so much.